na mahigit 100 taon na rin sa Maynila. Narito ang report. Ang tradisyonal na bahay na may Ifugao ang bubungad sa inyo sa Museum of the Filipino People dito sa National Museum. At sa pag-ikot sa iba't ibang galleries, mamamangha ka sa mga gamit ng ating mga ninuno na nakapreserve. Pinggan, baso, mga banga. Makikita rin dito ang mga sinaunang alahas, pati ang bakas ng sulat kamay. Meron ding balanghay, ang tawag sa balkon noong 13th century. Natagpuan daw ito sa Butuan noong 1978. Sa manunggul jar daw inilalagay ang mga nabulok na katawan noon. Ang dalawang imahe namang ito kumakatawan sa mga kaluluwang naglalayag sa kabilang daigdig. Pamilyar ba sa inyo ito? Makikita yan sa likod ng 1,000 pisong papel. Some of the stuff, we only get to read sa mga textbook, history textbook. So yun, medyo learning experience din. Ipinagmamalaki naman sa National Art Gallery ang mural na ito ng Spolarium na gawa ni Juan Luna. Mahigit 7 metro ang taas nito. Bibilib ka rin sa obrang ito ni Felix Hidalgo na tungkol sa kontrobersyal na pagpatay sa Pilipinong Gobernador General noon na si Fernando Manuel Bustamante at ang kanyang anak. Makikita rin dito ang mga fossil ng mga hayop tulad ng deer, baka at kabayo at ang fossil ng napakalaking balyena. Parang narinig yung real yung mga concepts. At the very least din kasi dun sa practice na yun, makikita mo rin yung yung pag nakita mo siya first hand, like for example, yung mga paso, etc. Makikita mo yung paano yung mga symbols nila doon, yung mga goddesses nila. Makita ko pa yung attachment, yung parang nagkakaroon ng mas emotive yung attachment mo dun sa mga bagay na yun. Noon sa mga libro at picture lang natin nakikita ang mga ganito. Nakakatuwang isipin na may ganitong lugar na pwedeng makita ang nakaraan. The National Museum of the Philippines is a working research museum, so we have tons of activities that go on every day, from the anthropology to archaeology to the art and also zoology. Muli sa mga kababayan natin may mga kamag-anak